Ilang taon nang nakalipas, may kwento tungkol sa isang economic delegation na bumisita sa Iran. Isang negosyante na masayang-masaya na mainit na pagtanggap, ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa welcome event na nagsasabing ito ang unang pagkakataon kong bumisita sa Arab world at naiwan sa akin ang magandang impresyon. Ang dating magaan at mainit na kalagayan ay biglang naging malamig. Hindi natin alam kung anong nangyari sa negosyo pagkatapos, ngunit malamang na nagkaroon ito ng ilang mga hamon. Sa madaling salita, ang Iran ay hindi Arab. Ang Iran ay Iran at ang mga Arab ay mga Arab. Wala sa mga Iranians ang nagugustuhan ng pagkakamaling tawagin silang mga Arab. Kalituhan ay medyo mauunawaan. Ang Iran ay matatagpuan sa Middle East, gaya ng mga Arab countries. Bukod dito, sa marami ang kanilang mga script ay tila magkakamuka, umaandara at kumukurba sa pahina. At dahil pareho ang pangunahing reliyon sa kanilang rehiyon, madalas mabulabog ang mga pagkakaiba. Gayunpaman, maraming pagkakaiba ang Iran at ang Arab world. Una sa lahat, ang ethnicity ay magkaibang iba. Ang mga Iranians ay mula sa lahi ng Aryan, pisikal at struktural na mas malapit sa mga Europeo. Ang mismong pangalan na Iran ay nangangahulugang lupain ng mga Aryan. Sa kabilang dako, ang mga Arab ay pangunahing binubuo ng mga tao mula sa mga lahi ng Semitic at Hamitic. Kasaysayang palipat-lipat, naglalakbay sa mga disyertong timog kanlurang Asya at hilagang Afrika. Ang mga Iranians ay matagal nang nag-adapt sa agrikultura, ay nagkaroon ng mga pamumuhay at proseso ng pag-iisip na lubos na iba sa mga nomadikong tao. Isang katulad na bansa ay ang Turkey. Bagamat bahagi ito ng Middle East at Islamiko, kung minsan ay nagkakaroon ng kamalian sa pagtingin na Arab ang Turkey, gayunpaman ang mga Turkish ay isang lubos na ibang pangkat etniko. Ang wika rin ay nagbibigay ng pagkakaiba kay Iran at sa Arab world, samantalang ang Arabic ang ginagamit sa mga rehiyon ng mga Arabo. Ang Farsi ang ginagamit sa Iran, isang katutubong wika na may kasaysayan na umaabot ng mahigit 2,500 na taon. Bagamat maaaring magmukhang magkapareho ang mga script dahil sa kasaysayan ng Arabong impluensya sa Iran, hindi sila eksaktong magkatulad na mayroong 32 na titik ang Farsi, 4 na mas marami kaysa sa Arabic. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Higit sa lahat, dahil sa malalaking pagkakaiba sa gramatikong struktura, ang dalawang wika ay hindi magkakarugtong. Sa totoo lang, mas malapit ang Farsi sa Ingles sa struktura ng pangungusap, sumusunod sa ayos ng subject-verb-object at isang miyembro ng pamilya ng mga wika ng Indo-European. Kahit sa pagbigkas, nagkakatalo ang dalawang wika na may mas malambot at mas fluidong tono ang Farsi, nakaibang-iba sa medyo matindi at maangas na tunog ng Arabic. Hindi lamang sa Iran nagsasalita ng Farsi, kundi ito rin ay isang opisyal na wika sa Afghanistan at Tajikistan. Bukod dito, may malaking impluwensya ito. Isinasalita sa ilang bahagi ng Iraq, Bahrain, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Chechen Republic, India at Pakistan. Sa aspeto ng reliyon, ang Iran at ang Arab world ay nagkakaiba rin. Bagamat pareho silang sumusunod sa Islam, may mga pagkakabahagi sa pagitan ng sektor ng Shia at Sunni, habang ang karamihan ng Arab world, gaya ng karamihan ng mga bansang Islamiko, ay Sunni. Ang Iran ay karamihang naghahayag ng Shia na umaabot sa mga 15% ng mga Muslim sa buong mundo. Nangyayari ang paghihiwalay sa pagitan ng Sunni at Shia dahil sa mga hindi pagkakasundo ukol sa tamang tagapagmana ni Muhammad, ang tagapagtatag ng Islam. Ang mga Sunni ay naniniwala na maaaring maging tagapagmana ang sino man na may kakayahan, samantalang ang Shia ay naniniwala na maaaring maging tagapagmana lamang ang mga sa dugo ni Muhammad. Madalas na napag-uusapan ng Iran bilang isang matindi at konserbatibong Islamic State, lalo na dahil sa matagal ng alitan nito sa Amerika hinggil sa isyu ng nuklear. Gayunpaman, mas maluwag ang interpretasyon ng Islam sa Iran kumpara sa ilang Arabong bansa. Halimbawa, bago ang Islamic Revolution na pinangunahan ni Khomeini noong 1979, karaniwan na para sa mga kababaihan sa Iran ang magsuot ng miniskirt. Kahit ngayon, mas pinauukit ng mga Iranian women ang hijab,
Pinipili ang makulay na tela at isinusuot ito ng isang paraan na medyo nagpapakita ng kanilang buhok. Sa pangkalahatan ay nagiging isang uri ng scarf. Hindi gaya ng isang lipunan sa Arab, ang mga kababaihan sa Iran ay maaaring magmaneho ng kotse at maging lumipad sa eroplano. Dahil sa iba't ibang pagkakaiba-iba, hindi gaanong maayos ang ugnayan sa pagitan ng Iran at Arab world. Kaya't ang pagkakamali sa pagtatawag sa mga Iranian bilang mga Arab ay tila nagpapataas sa kanilang damdamin ng hindi katarungan. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Iran at ng mga bansang Arab ay tila dulot ng reliyosong pagkakaiba na pangunahing kinakatawa ng mga sektor ng Shia at Sunni. Gayunpaman ang tunggalian na ito ay mababatid sa kanilang mahaba at komplikadong kasaysayan. Ang Iran ay nagtataglay ng isang dakilang nakaraan mula sa ika-3 hanggang sa ika-7 na siglo sa panahon ng Sasanian Persian era. Ang Iran ay isang matindi at tumahamon sa Europa na silangang kapangyarihan. Ang malaking teritoryo ng imperyo ay nakatuon sa Iran, umaabot mula sa Turkey sa kanluran hanggang sa ilagan ng India sa silangan. Nakadumi na sa sentro ng Arab world. Sa panahong ito, ang mga Arabo ay medyo hindi gaanong makabuluhan. Pangunahing nagtataglay ng mga tupa sa mga tuyong disyerto. Ngunit sa pagkakaisa sa ilalim ng bandila ng reliyon na nagbubuo ng Islamic Empire, nag-ibang takbo ng mga pangyayari na nagsimula ng isang kasaysayan na puno ng hindi natatapos na tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang Arab. Ang Iran ay laging nananaginip na muling buhayin ng Persian Empire, ang hamon ng kasalukuyan, isang malinaw na kaibahan sa kasaysayan ng kanilang mga ninuno, ay malalim na nakakasakit sa pinagmamalaking damdamin ng mga Iranian. Mayroon ding katulad na damdamin ng mga Arab. Noong kanilang panahon bilang nomadic, namuhay sila sa mga tribo. Ang pagsiklab ng modernong panahon ay nagdulot ng pangangahati at pamumuno ng mga kapangyarihang Europeo tulad ng Britain at France sa rehiyon na nagbunga ng paghihiwalay sa maraming independent countries. Ngayon ang Arab world ay binubuo ng 22 na bansa, kabilang ang Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Jordan, Morocco at Libya. Tinatawag nila ang isa't isa bilang mga kapatid at iniisip ang kanilang sarili bilang mga nahahati na bansa na umaasa na isang araw ay muling magsasanib puwersa upang ibalik ang kadakilaan ng Islamic Empire. Sa pangunahin, ang pangarap na muling buhayin ng Persian Empire at ang hangaring muling buhayin ng Islamic Empire ay magkaibang pangarap na nagpapalakas sa nagtatalagang tunggalian sa pagitan ng Iran at ng mga bansang Arab. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa Iran at Arab? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ng next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.